Si Jokely, totoo nga bang tinakasan si Denise Cornejo? Usap-usapan ngayon sa social media na di umano'y itong si Cedric Lee ay tinakasan niya nga itong si Denise Cornejo. Kaya naman itong si Denise Cornejo ay iyak ng iyak kasi nga iniwan siya sa ere nitong boyfriend niya at kasabwat nga na itong si Cedric Lee. Iba't iba ang opinyon ng mga netizen kung bakit tinakasan daw itong ni Cedric Lisi si Denise Cornejo nang dahil nga daw sa pag-alis ng kanilang abogado noong 2014 at isa pa dagdag pa dito yung pagbigay ng opinyon ng lolo ni Denise Cornejo about sa kaso nga ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro na sana daw ay usap na lang silang dalawa, mag-settle down at magkipag-areglo na lang yung kanyang apong si Denise Cornejo at si Vong Navarro. Kasi alam naman natin na itong si Vong Navarro nga ay kinasuhan din o sinampahan ng kaso ang kampong ni Denise Cornejo at nila Cedric Lee ng illegal detention at yun nga ay at ito rin nga si Denise Cornejo ay sinampahan niya nga itong si Vong Navarro ng panggagahasa laban sa kanya. Kaya nakapagbigay ng sariling opinion ang lolo ni Denise Cornejo kasi nga marami na yung nadamay, napakatagal na panahon pero hanggang ngayon ay hindi pa matapos-tapos yung kaso nito ng kanyang apo at syempre nag-aalala rin siguro yung kanyang lolo sa maaaring mangyari kung kaya nakapagbitiw nga ng sarili niyang opinion na bakit hindi na lang makipag-areglo ang bawat kampo at mag-move on na lang sila para ipagpatuloy yung kanilang karir kasi bawat isa sa kanila ay may iniingatang pangalan. Pero yung nga lang ay malabo yatang makipag-ariglo yung kampo nila Vong Navarro dito sa lolo ni Denise Cornejo kasi nga marami na yung nadamay, napakalaki na ng nangyari, marami na yung nasangkot dito sa problema at nasira na nga yung buhay ni Vong Navarro, ang kanyang pamilya at bumalik na rin yung mga trauma na nangyari o naranasan ni Vong Navarro noon. Kaya hindi malabo talaga na makipag-ariglo itong kampo ni Vong Navarro dito kay Denise Cornejo. Kaya titingnan na lang natin kung ano nga ba yung magiging resulta ng kaso na to kasi nga itong si Vong Navarro ngayon ay mag-isang buwan na nakakulong kasi nga yung dalawang kaso niya, yung isang kaso ay nakapagpiyansa pa sa ng 36,000 pero yung isang kaso niya nga na isinampa ni Denise Cornejo ay walang piyansa kung kaya ginagawa ng paraan lahat ng abogado ni Vong Navarro at ng pamilya niya kung paano sila makapagpiyansa para naman makalaya pansamantala itong si Vong Navarro. Pero yon nga lang ay hintayin na lang natin kung ano nga ba yung magiging resulta ng investigasyon at ng kaso at lalabas din yung katotohanan kung sino nga ba yung nagsasabi sa kanila ng katotohanan at dapat magbayad yung totoong may sala sa problemang ito. Kaya hintayin na lang natin kung ano yung magiging resulta o hatol ng korte sa kaso ni Vong Navarro na isinampa ni Denise Cornejo laban sa kanya.